Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral, again, ay continuation ng ating series on the Gospel of John. Nasa chapter 11 na po tayo at ipagpapatuloy natin ang pag-aaral starting verse 17 hanggang verses 37. Atin po munang basahin ang ating mga talatang pagbabasihan ng pag-aaral ngayon na pinamagatang Jesus Wept. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, "If you have been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask." Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha answered, "I know he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?" "Yes, Lord," she replied. "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. "The teacher is here," she said, "and is asking for you." When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been in Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. "Where have you laid him?" he asked. "Come and see, Lord," they replied. Jesus wept. When the Jews said, "See how he loved him," but some of them said, "Could he not who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying?" Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Hindi lingid sa inyo, one of the shortest, or rather the shortest verses in the Bible is also one of the most profound. John 11:35, Jesus wept. Dalawang salita, 2 words in English, yet these 2 words reveal the heart of our Savior more deeply than many long theological discussions. Dalawang salita na higit kesa sa napakaraming mga salita, maraming theological discussion at maraming mga doktrina. Ang dalawang salitang ito'y kapahayagan ng puso ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, we worship a God who created the stars. Sa creed, ating inuusal, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. We believe in John 1:1, the Word was God, because the Word was with God in the beginning, the Word is God. We believe that Jesus is that Word, the creating Word in the beginning. We worship Him because He is the one created everything. He holds the universe together. He rules over history, and He reigns over all things.
He is the sovereign Lord. And to that, we all say Amen. Kasi kung hindi ganun si Jesus, what is the point of worshiping Him? What is the point of serving Him? If He is not the one who created and holds everything together and rule over history. Yet, listen to this, the same magnificent, powerful, sovereign Lord is the same God who is now, in our study, standing in the grave of Lazarus, crying. Jesus knew that He would raise Lazarus a few moments, right? Jesus knew death would not have the final word. Jesus knew the miracle was coming. Ang tanong, bakit siya umiiyak? Bakit sa kabila ng alam naman niya ang lahat? Bakit sa kabila ng ang nagaganap at nangyayari, batid niya? Bakit siya umiiyak? Ang sagot, because Jesus, our Lord, is not merely powerful, but He is a compassionate Savior. Ipinakikita rito ng Panginoong Hesukristo ang puso niya para sa kanyang mga anak. Ipinakikita rito ang puso ng Panginoon ng pakikipagrelasyon. Hindi siya distant God na walang pakialam. Nararamdaman niya ang daing ng kanyang mga anak at alam niya ang damdamin ng mga nasusugatan, nanghihina, nalulungkot at nangangailangan. Mga minamahal kong mga kapatid, this passage teaches us that Christ entered into our pain and offers hope in the midst of sorrow. Amen po ba? Siguro maganda, balikan natin saglit yung context, yung background ng ating kasaysayan. Ang background nito, pinag-aralan natin 2 days ago. Paumanhin, kahapon po, hindi na naman po ako nakapag-live. Para po sa mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, alam ko nauunawaan na po ninyo ako. Dahil, to be honest, hindi lang naman po TNP yung ating ginagawa. Marami po tayong ministry. But then again, I am trying my best na araw-araw may makapag-live. Pero pag hindi po ako nakapag-live, paumanhin, unawain na lang po ninyo ako. So, binanggit ko 2 days ago, ano yung background ng ating passage? Lazarus, the brother of Martha and Mary, had become sick. So may sakit si Lazaro noong nakaraang pag-aaral natin. Nagpadala ng words ang magkapatid na si Martha and Mary kay Jesus. But John 11:3, ano ang nangyari? So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Pero nung natanggap ito ng Panginoon, Jesus delayed His coming. Nagpahintay pa siya ng 2 araw. By the time He arrived in Bethany, ayon sa ating kasaysayan, Lazarus had been dead for 4 days. 4 na araw na. Walang balsamo nun, mga kapatid. So anong ini-imagine nyo? Sa 4 days na yun, may amoy na si Lazaro. So from human perspective, 4 days na patay, all hope seemed gone. The funeral had been taken place. Nagtitipo na yung mga mangingiyak. Ay, huwag naman mangingiyak. Mga naglalamay. The mourners had gathered. The tomb was sealed. And the family was grieving. But the Lord Jesus arrived exactly at the Father's appointed time. Mga minamahal kong mga kapatid, sometimes God appears late, but He is never late. It may seem that He appears late, but the fact is, Jesus, God, is always on time. He is always working according to His perfect wisdom. Now, simulan natin ang pag-aaral. Ating isa-isahin ang mga talata. John 11:17, unahin natin yung verses 17 hanggang 25. Makikita natin dito ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay nagbibigay ng comfort sa mga nasusugatan. Jesus comforts the brokenhearted. May it be
an encouragement to all of you. May it serve as a balm to those who are broken, sick, those who are needed healing right now. Patunayan nawa ng mga talatang ito na ang Panginoon ay nagbibigay ng comfort sa mga nasusugatan. John 11:17-25, on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb. Nakalibing na ng 4 days. Binanggit po dyan na nagpaliban pa ang Panginoon nang dumating siya ron. 2 miles ang Jerusalem from Bethany. At marami ng mga tao ang nandun sa bahay ni Maria at ni Martha para magbigay ng kaaliwan sa pamilya dahil sa kanilang kalungkutan. Nang narinig ni Martha na si Jesus ay padating, dali-dali siyang tumakbo at pinuntahan ng Panginoon. At sa verse 21, sabi ni Martha, "If you had been here." When Martha heard Jesus was coming, he ran to meet him. John 11:21, "If you had been here." Kung narito ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Mga minamahal, can you hear the pain in her voice? Lord, if you have been here. Mga kapatid, hindi ko po sinisisi si Martha rito. This was not a sigh of unbelief. This was a sigh of a grieving heart. Pag tayo nasasaktan, may nasasabi tayo minsan, hindi na natin gustong sabihin. Kaya ine-encourage kapag ikaw ay puno ng emosyon, puno ng galit, iwasan natin na magsalita kasi sigurado masakit din ang ating bibitawan. Puno ng lungkot, minsan kailangan nating pigilin na rin ang magsalita dahil lang lalabas sa ating bibig puno ng kalungkutan. Pag negatibo ang isipan, negatibo ang lalabas. Kung anong damdamin, iyon ang ating sasabihin. And this was a heart not of unbelief, but a grief, deep grief of the heart. In fact, nananampalataya si Martha. Sabi nga niya, kung nandito ka lang, you are powerful. And if you have been here, this thing will not happen. Ang mabigat lang dito at this point, naniniwala si Martha na ang kapangyarihan ng Panginoon nakakonfine lang sa kanyang presence, physical presence. Na kung wala na yung presence ng Lord, wala nang mangyayaring himala. Wala nang mangyayaring extraordinary. Wala nang mangyayaring biyaya. At ganito ang paniniwala ng maraming mga tao ngayon. They believe that God is a distant God at walang pakialam sa kanilang mga buhay. Kung nandito lang, may mangyayari. Pero dahil wala, walang mangyayari. Mga kapatid, many believers have spoken similar words. Lord, why didn't you intervene? Lord, why did this happen? Lord, where were you? But the Bible does not hide the struggles of God's people. Dito ay pinakita sa atin, Martha brings her sorrow directly to Jesus. And Jesus receives her. Tinanggap siya ng Panginoon. Nauunawaan ng Panginoon ang ating grief. Naiintindihan ng Panginoon ang ating damdamin. Siya pa ba hindi makaunawa sa atin? He knows all things. He knows what we feel right now. And He knows what is inside of our minds and our hearts. Walang lingid sa Diyos. And Jesus responds. Ano sagot niya? He offers hope. John 11:23, Jesus said, "Your brother will rise again." Your brother will rise again. So dito na misinterpret pa rin ito ni Martha. Ang maganda rito mga kapatid, dahil itong si Martha, si Mary, at itong si Lazarus malapit sa Panginoon, alam na nila doktrine. Alam na nila ang turo. Alam na nila ang future hope of the believers. Alam nila na darating yung araw na ang mga patay ay mabubuhay. Maaaring naituro na sa kanila ng Panginoong Hesus na kung mamamatay man tayo sa pisikal, magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga patay.
Kaya nung sinabi ni Jesus kay Martha, your brother will rise again, ang interpretation dito ni Martha, he believed in the future resurrection. Opo, alam ko po, mabubuhay ang mga patay sa huling araw. Sabi ni Martha yan, di po ba? Sa verse 23, sabi ni Jesus, your brother will rise again. Sa 24, ang sagot ni Martha, I know he will rise again in the resurrection. I know he will rise again in the resurrection at the last day. So, hindi pa rin siya naniniwala na ngayon ay posible pa. Physically ay pwede pang buhayin ng Panginoon si Lazarus. But Jesus made one of the greatest declaration in the Bible. Jesus declared John 11:25. He told Martha, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So Jesus did not merely say, yes, I will make him resurrect on the last days. He said, he is the resurrection. He did not merely say, he gives resurrection. Hindi niya sinabing, nagbibigay ako ng pagkabuhay. Kaya kong bumuhay. Hindi. Jesus declared, I am the resurrection. He did not merely provide life, he is the life. Meaning, listen to this, life is found in a person. When Jesus declares in John 14:6, darating tayo doon sa pag-aaral. Nasa chapter 11 pa lang tayo eh. Pagdating natin ng chapter 14, i-declare ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. He is the life. Life is found in Him. Hope is found in a person, and that person is no other than but Christ Himself. Can we say Amen? There is no other way. There is no other hope. There is no other life than the life, the hope, and the way that Jesus is giving. Many people seek comfort in money, in success, in relationships, in pleasure, but true hope is found only in Jesus. Nakakapagod maghabol ng maghabol dyan, mga kapatid. Nakakawala ng pag-asa ang maghabol sa mga bagay na yan. Nakakadismaya ang patuloy na habulin ng pera, tagumpay, relationship, at kaginhawahan ng buhay na ito. Ang habulin natin ay ang pag-asang hatid ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, mga kapatid, when death enters a family, money cannot stop it. When death enters the family, success cannot stop it. When death comes to the family, relationships cannot stop it. And even pleasures will stop when death enters the family. Education cannot stop it. Kahit gaano katalino ang tao, hindi pa napigilan ng tao ang mamatay. Medicine eventually reaches its limit. Kahit na anong daming gamot ang isaksak sa katawan mo, mamamatay pa rin tayo. Only Jesus has authority over death. Can we say amen again? Amen? Now, anong mensahe ng ating pinag-aaralan? Ano ang panawagan ng mensaheng itong ating tinatalakay? Naniniwala po ako, Jesus calls us to believe in Him. That is the call. Ano po sabi ng verse 25 to 27? Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? So Jesus continued, verse 25, I am the resurrection and the life, and the one who believes in me will live, even though they die.
Ang tawag po rito mga kapatid, good news. Ang tawag dito, gospel. Na ang sinumang nananampalatayang mamatay ni kay Kristo at namatay, muling mabubuhay. Yan po ang ebanghelyo. Dahil si Kristo'y namatay at muling nabuhay, siya ang first fruit, ang sino mang sa kanya'y nananampalataya, bagamat mamatay, muling mabubuhay. Every human being will die physically. But believers possess eternal life. Death for the believers is not the end. Death becomes the doorway into the presence of Christ. Tandaan, hindi tayo mapupunta sa presensya ng Diyos hanggat tayo'y nabubuhay sa pisikal na laman. Dahil ang pisikal, hindi kailanman makakaunawa sa mga bagay na espiritual. Sabi ni Apostol Pablo, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Mas may confidence akong sabihin, sabi ni Pablo, na mas gusto ko pang iwanan ang katawang ito na kung saan may gutom, may sakit, may hirap, may init, may lamig, may sakit na diabetes, may cancer, may kailangang gamutin, mayroong kung ano-anong chemotherapy, may metformin at kung ano-ano pang gamot. Mainam nang sumapa Panginoon. Mapunta sa Panginoon. Tinanong ni Jesus si Martha, John 11:26. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? This is, my dear brothers and sisters, the central question. This is the central question. Do you believe this? Hindi po tinanong ni Jesus dito na, are you religious? Are you moral? Wala ka bang kasalanan? Or are you sincere? But Jesus asked Martha, do you believe in Christ? Kapatid, kayo po ngayon, if you want to have this hope of the future resurrection, if you want to have this hope and joy of the future resurrection, the question for you is the same. Do you believe in Christ? Tingnan po natin ang napakagandang sagot ni Martha. John 11:27. Yes, Lord. May kanta pa nga yung mga kinakanta. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ba't kayo nag-yes, Lord? Is it because you believe? Look at the answer of Martha. I believe that you are the Messiah, the Son of God who is to come into the world. Hindi sinabi ni Martha na, you can heal my brother. You can raise him right now. You are the one miraculous, powerful. No. Ang kanyang pinaniniwalaan, si Jesus ang Messiah. Siya ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na ipinadala sa sanlibutan. This confession is the foundation of saving faith. Do you believe in Jesus Christ? Mga minamahal kong mga kapatid, Jesus still asks every person today, do you believe me? Do you believe this? Not merely believing facts about Jesus. Kasi pwede namang naniniwala kayo si Jesus ay nabuhay talaga sa mundong ito, tumawag ng mga alagad, gumawa ng mga himala, namatay. So it's up to you. Hindi ko alam kung anong pinaniniwalaan yung facts about Jesus. But what Jesus is asking here is not merely believing facts about Him, but trusting Him completely. Saving faith rests upon Christ alone, solus Christus. Our hope in life and even death is in Christ. Can we say again, amen to that? So, napakaganda po ng kanyang
hamon kay Martha. If there is one beautiful answer na narinig tayo, sa bibig din ni Martha. Amen? Now, ano pang mensaheng makikita natin ayon sa mga talata? Makikita po natin ang katotohanan na Jesus shares in our sorrows. Hindi lang po siya tumatawag sa atin para tayo manampalataya sa Kanya, pero ang Kanyang panawagan para manampalataya ay magre-resulta ng pagtanggap ng Kanyang kagamutan sa ating kalungkutan. Jesus shares in our sorrow. John 11:28-35, medyo mahaba-habang basahin yan, nabasa na naman po natin yan. Mary now comes to Jesus. Pagkatapos po ni Martha, nalaman ni Mary na nandiyan si Jesus, dali-dali siyang nagtatakbo. She falls at His feet, katulad ng dati. Naupo siya sa paa ng Panginoong Jesucristo, katulad nung unang dumalaw siya sa bahay ni Martha at ni Mary. Si Mary sa kusina, si Martha sa kusina, si Mary nakaupo sa paa ng Panginoon. Notice what she said. Notice that she says exactly what Martha said. Pareho rin, mga kapatid, ang kanyang sinabi sa kanyang katulad ng kanyang ate. When Mary reached the place where Jesus was and saw Him, she fell at His feet and she said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Again, we hear the sorrow. Again, we hear the grief. Again, we see broken hearts. But then again, we see the compassion of Christ. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, Jesus was deeply moved in spirit and troubled. Ang term na ginamit, Jesus was deeply moved. Jesus is not detached sympathy. Ang maganda sa Panginoon, di siya nagsasawang magpaliwanag. Hindi siya nagsasawang magbigay ng comfort. Iniintindi ng Panginoong Yesus, iba-iba ang mga damdamin. Iba-iba ang paraan ng tao ng pagpasa ng mga kabigatan. Iba-iba ng pag-handle ng mga suliranin ng bawat nilalang. Pero meron lang isa na kapag sa Kanya binuksan, sa Kanya inilatag, sa Kanya ibinigay ang kabigatan, makikinig at makikinig siya sa ating mga pagdaing. Jesus was deeply moved. This is profound compassion. He enters into the suffering of His people. And then, Jesus gave the shortest verse in the Bible. John 11:35, He wept. Now, aralin natin mga kapatid. Tingnan natin, bakit kaya umiyak si Jesus? Why did Jesus weep? I believe, one, Jesus wept because He loved Lazarus. Normal po mga kapatid na umiyak. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga turo ng mga pastol na Pentecostal na hindi dapat umiyak. Dapat labanan natin ang pagtangis. Pag tayo umiyak, palatandaan, wala tayong pananampalataya. Alam naman natin sa langit pupunta yan, ba't tayo iiyak? Mga kapatid, yun po'y kahibangan ng mga pastor kapag sinasabi nilang ganon. We need to encourage crying because even the Lord Jesus cried. Why do we cry? Kasi mga kapatid, mahal natin yung namatay. Kaya tayo umiiyak, nalulungkot tayo, hindi na natin yun makikita . At ang talata ng John 11:36 said, He loved Him. Behold how He loved Him. Jesus loved His family. Christianity is not merely doctrine. Oo, naniniwala tayong pag namatay ang mahal natin sa buhay, sila'y pupunta sa piling ng Diyos. Doctrine and theology taught us that.
Pero mahal natin yung namatay. May relasyon tayo sa namatay. At masakit ang paglisan. Sa airport nga lang, nagngangal-ngalan eh. May pag-asa pang magkita uli yun eh. Minsan mamamalengke lang, nakita niyo ba yung mga anak kung paano magkumapit sa punjo ng kanilang nanay na para wag umalis, na parang hindi na babalik. Separation brings sorrow. Lalo na ito na wala ng balikan. Christianity is not merely doctrine. Christianity is a relationship with a loving Savior. He wept because He loved Lazarus. Pero mga kapatid, ang ating pag-iyak bilang Kristiyano, sana ay hindi pag-iyak ng kawalang pag-asa. Sana ay pag-iyak lang ng pagkamis. Yung pagtangis na we will see each other again. But I will be missing you for a while. Can we say amen to that? Pangalawang dahilan marahil he wept because he saw human sorrow. Jesus witnessed the tears of Mary. He saw the grief of the mourners. He saw what sin had done to creation. And death was never part of God's original design. Di ba mga kapatid? Nakakahawa naman talaga ang pag-iyak. Sabihin nyo kung hindi. Nakakahawa ang pagtawa eh. Meron pong napakagandang tumawa. Yung pamangkin kong si Roxanne Abraham, si Roxanne, sawa ni Pastor JP. Pag tumawa yung si Roxanne, kahit na nalulungkot ka, mapapatawa ka eh. Doon sa mga nakakakilala kay Roxanne, alam kung paano tumawa yun eh. Nakakahawa ang pagtawa eh, lalo ang pag-iyak. Alam nyo, kaya po click na click yung mga Korean novela. Yung mga yung mga Korean actors. Di ba? Tutulo yung luha, oh. Nakatutok yung camera. Ang galing nila. Dalandala tayo ron eh. Tayo napapaiyak din eh. Yung mga mahilig sa Korean novela dyan, ngayon napalitan ng mga Chinese eh. Pero alam natin yung emotions. Tandaan, isa pa sa dahilan ng pagtangis ng Panginoon ay ang katotohanan na hindi naman bahagi ng original design ng Diyos ang kamatayan. Death only entered through sin. The brokenness of this world grieved Him. Ang pagkawasak ng mundong ito, bunga ng kasalanan, ang nagpapatangis sa Panginoong Hesukristo. Ayusin ko lang yung camera ko at tok-tok na po ang nakikita nyo sa akin eh. Yan, balik lang natin ng konti. So, ano pa hong dahilan kaya? Bakit tumangis ang Panginoon? Saglit lang po mga kapatid, paumanhin. Hello?
Paumanhin mga kapatid, emergency lang po yon. Yung pong sasakyan ng aking anak ay nasa shop ngayon at kailangan palitan. Pasensya na po. I hope nakikinig pa rin kayo. So, nasa na po ba tayo? Yan. So, ang pangatlong punto, bakit pa rin tumangis ang Panginoon? He wept because he hated death. He hated death because death is an enemy. Ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 15:26, the last enemy needed to be destroyed is death. Jesus stood before the grave knowing he would soon conquer death through his own death and resurrection. And this is a big comfort for us believers. What a comfort this gives believers. When we cry, Jesus understands. When we grieve, Jesus understands. When our hearts are broken, Jesus understands. Take note that Jesus is not a distant Savior. Hebrews 4:15 says, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Can we say amen to that? So, Christ knows sorrow firsthand. He experienced sorrow. He is considered to be a man of sorrow. So, naiintindihan ng Panginoon ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen? Pang-apat na punto, Jesus reveals both His humanity and deity. Dito ay pinakikita ng Panginoon hindi lang ang kanyang pagka-Diyos, kundi ang kanyang pagiging tunay na tao. John 11:35-37, Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? The tears of Jesus reveal his true humanity. He was not pretending to be human. Jesus was truly human. Hindi po siya nagpapanggap na tao lang. Totoong tao po ang Panginoon. He experienced hunger. Nagutom siya. Nauhaw. He experienced weariness, pain, sorrow, and even grief. Yet he was fully God. Mga kapatid, the same Jesus who cried at the grave, would soon command a dead come to have life. The dead man to come out and to receive life. Ang ating pananampalatayang Kristiyano, ang tanging pananampalatayang nagtuturo ng ating Panginoon ay totoong Diyos at totoong tao, but perfectly able to save. Jesus is a Savior who understands. Naiintindihan tayo ng Panginoon dahil siya'y tao. Because Jesus became man, He understands our temptation. He understands our suffering. He understands our grief and even our loss. Because Jesus is God, He can forgive sins. He can conquer death. He can give eternal life. And He can save us completely. This is the glory of Jesus. Amen? Mga minamahal kong mga kapatid, bilang application ng ating sermon ngayong umaga, tayong lahat makakalapit sa Panginoon ng may kumpiyansa. So why don't you bring your grief to Christ? Martha did, Mary did, you can too. Whatever burden you carry, bereavement for the loss of a loved one, disappointment dahil failure kung anuman sa buhay, karamdaman kung anuman yung mga sakit, kalungkutan, bring it to Christ. Mga kapatid, you may not receive what you desire, but Jesus welcomes the brokenhearted. Amen?
At sa paglapit natin sa Kanya, importanteng we trust God's timing. Ang sabi ni Martha, if you have been here. But Jesus delayed 4 days. To Martha and Mary, it seemed too late. But God's delays are not God's denial. The Lord was preparing a greater display of His glory. Hindi lang healing ang ginawa ng Panginoon kay Lazarus. Kung dumating siyang buhay pa si Lazarus, ang gagawin lang niya, healing. Katulad ng ginawa niya sa isang bulag sa pool of Bethesda. But what Jesus did here is more deeper and greater than healing a sick. He gives life to the dead. Sometimes we do not understand God's timing, but we can trust His heart. Amen? Pangatlo, we need to remember that Jesus understands your pain. Ang doktor magbibigay ng prescription pero hindi niya nararamdaman ang iyong nararamdaman. Ang manggagamot, gagamutin ka sa abot ng kanilang makakaya pero hindi nila nararamdaman ang iyong nararamdaman. Many people will understand your sorrow. Jesus never does. He knows every tear. He knows sleepless. Or rather, many people will misunderstand your sorrow pero hindi si Jesus. Alam niya ang lungkot, alam niya ang pagluha, alam niya ang hindi mo pagkatulog sa gabi, at alam niya ang burden na daladala mo. Kaya kapatid, place your hope in Christ alone. The answer to death is not religion. The answer to death is not wishful thinking or positive thinking. The answer to death is Christ. The answer to fear is Christ. The answer to eternity is Christ. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Amen? As we come to the end of this passage, our eyes are drawn into one simple verse. Jesus wept. Those two words reminds us that our Savior is not cold, not distant, not indifferent. He is a Savior who enters our suffering. He walks beside us in grief. In our sorrow, He shares with us. Yet the story does not end with tears. The one who wept at the grave would one day soon call Lazarus, come forth. The one who cried beside tomb would soon conquer the tomb. The one who shared our grief would secure our victory. Why? Because Jesus lives. Believers have hope. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Our tears will not last forever. One day, the promise of God will be fulfilled. Revelations 21 verse 4 says, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying. But until that day, we rest in the loving arms of the Savior, who wept with His friends and who will still cares for His people today. Amen? Narito po ang ilang reflection questions. 1, why do you think Jesus wept even though He knew Lazarus would soon be raised? 2, how does Christ's compassion encourage you in your present struggles? 3, what does it mean that Jesus is the resurrection and the life? And the last, are these burdens or sorrows you need to bring to Christ today? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita.
Salamat sa mensahe ng katotohanan ng ikaw, ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Salamat sa pag-asang ito na kami bilang iyong mga anak, bagamat mamatay, ay mayroong muling pagkabuhay. Payapain mo ang aking mga kapatid sa kanilang mga pinagdadaanan. Payapain mo ang aming puso sa mga panahon ng aming kalungkutan. Maranasan nawa ng bawat isa ang pagkilos ng iyong mga kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa.